Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas, mga kababayan, puwera mga kakosa. Okay, kumusta po kayo? Kahit saan mang panig kayo ng mundo naroon, dito man sa ating bansa o sa ating mga kababayang nasa ibang lugar, may gasolina man o wala. Naku, Diyos ko, kinakabahan ako dyan. Kabado ako dyan, Ay, Direk. naku. Okay. But anyway, welcome na naman po kayo sa isang gabi ng makabuluhang talakayan. Mga payong legal na ibibigay ng ating abogado de Campanilla ngayong gabi at mga katanungan bibigyan namin ng malinaw na kasagutan dito sa Attorney Danicon, abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Orteza, ang sausawera ng bayan, at kasama ko si Attorney PG, ang ating abogada de Campanilla. Ay, thank you sa introduction. Alam mo, kabado ako dyan sa sa gasolina na yan. Pero at least sa mga pag nag-text kayo sa amin, nag-message, hindi nyo kailangan bumiyahe. Oo. Oo, di ba? So, take advantage. Mag-text kayo sa amin o kaya manood kayo sa amin para hindi nyo na kailangan pumunta pa sa ibang lugar para makapagtanong. Di ba? So, pero sana ma-solve na yung problema. Oo, at Ito. saka ako iniisip ko pa nga, paano pagka nag-aubusan na nga ng mga Yes. LPG? Paano magluluto? Bonfire tayo? Oy, meron pa naman tayong Clean Air Act. Bawal ang magsiga. Diba? Bawal ang magsiga. Oo, So, bawal ang magsiga. paano yun? Paano nga ba yun? Eh, kung electric, Diyos ko naman, mahal naman ang kuryente. Correct. Paano kaya tayo? At nagbigay na sila ng dahil remember, ang nagpapatakbo din ng that what sets electricity in motion, gasolina rin. gasolina rin. Kaya nga yung may mga kaibigan akong may mga EV na, yung mga sasakyan na EV. Ay, hindi raw sila worried sa price na ganyan. Kasi hindi nyo ba naiisip, natataas rin ang kuryente. Correct. At so yung pag-charge ng mga yan, tataas rin ang singil sa kuryente at sa mga charging station. So, pare-pareho din ang magiging problema. Everything starts and ends with, sadly, oil sa atin ngayon. Diba? Pero sige, wag muna tayong magpaka-depress. Dahil alam ko may Iniisip mga ko lang. sarili kayong mga problema ngayon. Mag-text muna kayo sa amin sa Globe, it's 0954-310-0331, and for Smart, it's 0961-770-8807. Ano yung iniisip mo, Direk? Kung pwede nga lang makonvert yung langis sa ating mukha. Ay, oo. Diba? Ito, Nakikita nyo ba? Nangingintab, pwede magprito na iklog. Magagalit si Direk, di ba? Kailangan i-powder, di ba? Pero hindi. Di ba? Oo nga, ako oily. Kaya mukha ikaw naman maganda naman yung oil control. Hindi, meron akong gimmick pero pang sinishare ko lang sa mga kapwa ko matanda. Anyway, ito ang ating caller. Oo nga. Okay, kasi nung isang araw, naunsyame ang tawag ni Lea sa amin. Okay ka na ba ngayon, Lea? Yes po. Ayan. Okay. Sige, anong problema, Lea? Ano ko lang po is, may naiwan po kasi kami yung utang sa dati namin amo. Ha? Ano? Ngayon po, Again, Lea. may naiwan po kami nitong February lang po. Ulitin mo yung una mong sinabi. May naiwan kayong May naiwan po kasi kaming parang overvalley po. Over ano? Overvalley po. Overvalley. Okay. Parang cash advance po naiwan. Parang bumalik ka sa iyong employer, tapos umalis ka na sa employer mo. Kaya overvalley. Opo. So kumbaga may utang ka sa iyong dating amo. Opo. Okay. Sige. Tuloy mo. Ngayon po, gusto po nila, mga po kasi yun were, mga 13,000 plus. Mhm. So may utang Ngayon ka. po, gusto po nila bayaran namin ng buo. Yung naiwan po naming value. Kung hindi mo babayaran ng buo, ano ang sabi nila? Po. Well,
Ay, kung hindi mo babayaran ng buo, ano ang sabi nila? Wala naman silang sinasabing may gagawin sila kung hindi mo binayaran ng buo. Ano Wala. po, yun nga po, nung ano po kasi, yung umalis kami, gusto po bayaran namin bago kami umalis. Pero Ah, umalis na rin kayo. pero umalis na rin kayo. Opo, ano po kasi, may nagka-problema po kasi kaya hindi na po kami bumalik. Oo. Lea, sinasabi mo Pero kami, kinausap naman po namin. Lea, sandali. Ang sinasabi mo kami, hindi sa Makatuwid, hindi lang ikaw mag-isa ito, may kasama ka Um, pa. tam- ano po, kaming mag-asawa po. Ah, okay, kung okay. nagwo-work. Anong trabaho Opo. nyo, Lea, dun sa yung employer? Furniture shop po siya. Furniture shop. So, kayo yung empleyado. Yes po. So sabi, hindi Yes kayo... po. Okay. So, meron kayong utang sa iyong employer. Actually, kung may utang ka talaga sa employer mo at ikaw ay umalis, utang yon kailangan mong bayaran. Hindi natin sinasabing hindi mo Opo. because lahat ng utang at inaamin mo namang umutang ka, ay kailangan mong bayaran. Wala ka bang natitirang sweldo na iyong na-earn before ka umalis? Nasweldohan Ano ka na po, ba may nila? wala po. Kasi po, yung, ano po kasi namin po, doon is, parang per item ang bayad. Per item lang natatrabaho Ngayon, nilang per item furniture. po, per gawa. Parang Parang pakyaw po. komisyon. Parang ano kayo, on commission basis. Opo. Ah, Ngayon po, ang in-expect po kasi namin is may makukuha pa kami ng 5,000, kaya po nagpatotal kami. yun na nga kaya Ayun po, ang yun nagtatanong ko, meron pa ba kayong matatanggap na, kasi usually pag ikaw umalis sa trabaho, hinuhold muna yung Oo. last pay depending on clearance, di Oo. ba? Kaya tanong ko, kung may utang, kung may advance ka na 13,000, pero kung meron ka pang ini-expect na sweldo or kung ano man ang kinita mo na hindi pa binigay sa dahil umalis ka, pwede man pagbanggain yun para mabawasan yung utang mo. So, meron ba, Lea, or wala? Wala po, yun nga po, in-expect po namin na may makukuha kami ng Iba yung, 5,000. Ngayon po, sinasabi nila wala. tinotal po is na-over kami. So yung sinasabi mo ine-expect mo, tama naman yun talaga hindi ka entitled dun sa 5,000. Or sinasabi lang Opo, nila kasi na, iba po pala ang presyo nila dun sa pakyaw na ginawa namin. Hindi po sila okay, tama so sa presyo. they're not really entitled to the 5,000. Ngayon po is hindi po siya tungkol dun sa ang concern ko po sana is po ng legal advice po para sa ano po kasi kinuha nila yung motor namin. Kanino nakapangalan yung motor? Sa akin po, pero ang pinaka-totaling may utang po is yung asawa ko. Ngayon po, ang pagkakakuha po kasi nila sa motor, yung susi po ang una nilang kinuha sa labas ng bahay namin na walang tao. Yung pala. Actually, okay, hindi dapat nila kinuha yung Yeah, iyong motor oo, because Opo, yun po ang inaano ko. Tsaka po yung motor po kasi is installment pa po, hindi pa totaling sa actually, amin. mas malaki yung problema ng employer mo for getting the motor vehicle Yeah, than oo, your 13,000. Oo. Kasi that can qualify as carnapping or 'di ba or At- theft at the very At least. hindi kasama sa usapan yun. At hindi naman kusama sa usapan na kasi bawat utang, syempre kung kailangan mong bayaran, kailangan kayong mag-agree kung paano mo babayaran. Kaya akala ko, ang tanong mo lang is, kailangan bayaran ng buo. Yung pala yung kinuha yung motor. Actually, pwede mo silang kasuhan ng theft. Yes. Pwede mo silang kasuhan ng theft Kinausap ko naman po sila. ano sabi? Na parang isosolid nila yung motor. Kinausap ko naman po sila na willing po kaming maghulog weekly. Okay. Hindi naman po namin ini-ignore yung utang. Kaya ang gusto lang po talaga nila is full, babayaran ng full. Wala pa po kami mukhang full. Ngayon po, bigla nilang kinuha yung susi sa labas ng bahay namin. Kasi nandun po yung susi sa motor. Ay, nako. Alam mo, okay, iba yung, ihiwalay natin yung yung usapan nyo doon sa Bale. sa bale at doon sa nangyari sa motor, okay? Doon sa nangyari sa motor, kahit na sabihin mo may utang ka, ay na purely money, kasi purely money to, di ba? Unless nakasangla yung may
usapan kayo na pag in the event na hindi ko mabayaran to, ay pwede mong kunin yung motor ko. Eh, mukhang wala naman. Opo. For them to take yung Wala po, susi, biglaan lang po talaga. that's actually a criminal act. Yung sa'yo, civil liability lang. Yung sa kanila, criminal act eh. May testigo ka ba na kinuha Oo nila yung nga eh. motor? Leia? Inaamin ba nilang nasa kanila yung susi? Po? Inaamin nilang sila yung kumuha ng susi? Opo. Ay, Oh, eh, Pati po yung motor is kinuha nila. o eh, magreklamo Kaya ka na nga. sa pulis niya na kinuha yung motor mo na Oo, walang pahintulot mo. Oo. Ano yan, mabigat ang penalty niyan. Oo. Wala po. Oo. Parang ang Ngayon po, ang ano ko po is, kinuha nila yung motor. Lagi po nila ang kinuha nila. Teka, Leia. Nasabi ko, Again? may usapan na po kami na hindi nyo pwedeng gamitin yan. Ngayon po, pinagagamit nila. Paano po kung ma-accidente nyo? Yun na nga, Ako kaya nga Yun na i-report mo na yan sa LTO na Oo, it has been oo. stolen. Oo. Yun ang unang mong gawin, tapos nun, ano mo na sa pulis. Delikado ka Saan dyan, po, Lea sa nga. LTO? Tama yan, lalo na madami na aksidente sa motor ngayon, Hindi. At saka ang mangyayari dyan, pag nasira na nga yung motor, Opo. na bangga, ganyan. At hindi lang yung pagdagamit ng motor sa krimen. Mm. Kasi di Yeah, ba? exactly. Exactly. Kasi madami ngayong mga crimes na ang ginagamit ay motor, yung mga nagnanakaw. May plate number doon. May plate number. Di syempre, pag nakita Nakarehistro yung plate number sa Oo. inyo. Pag nakita yun sa, ang plate number mo, ang registered Mm-hmm. owner ay yung asawa, ang unang pupuntahan yung asawa mo. Magkakaproblema ka. So first go, Oo nga Lea, po. punta ka sa LTO, dyan sa inyo, at i-report mo na stolen. And then you actually go to the police and say na it has been Correct, stolen. correct, oo. Not just for anything else, but to protect you from that kind of situation na kung magamit yan sa mga bagay na hindi ka nais-nais, hindi sa inyo ang sisi. Kumbaga, meron kayong patunay na wala na sa inyo yung at nai-report nyo nang nawawala ang inyong motor at kinuha ng taong ito. Kasi Leia, sabi nga, daig ng maagap ang Ang masipag. Oo. Unahan mo na para Oo, magkaroon ka ng oo. pruweba na wala sa inyo yung motor. Oo, so actually yung utang mo na 13,000, problema siya pero mas malaki ang problema mo, Oo. Lea, doon sa motor. Ganito yun eh. Oo. Walang nakukulong dahil sa utang. Oo. Pero may nakukulong dahil sa Pagnanakaw, pagnanakaw. oo. Pwera lang kung congressman ka o senador. Oo nga, wala nakukulong pa, no? 'Di ba? Pero Lea, asikasuhin mo na yan, please. Okay? O sige, Lea, wala na si Lea. Mukhang nagkaripa siya na tatakbo sa LTO. Dahil natakot siya sa sinabi natin na baka nga naman. Hindi tayo nagbibiro. Yeah, oo, totoo yun. Oo. Totoo yun. Actually nga, most crimes are perpetrated are using stolen Vehicles. Kasi stolen para vehicles. hindi matrace para dun sa hindi kawatan. matrace. Kaya lalo na motor, 'di ba? So, it's a very valid concern. Lahat ng mga krimen halos kaya hindi nasosolve dahil ang ginagamit ay stolen vehicles. Okay? So, Okay. sana ma-solve na ni Lea yan, 'di ba? So, Okay. Sana Now, we have a text in question. Buhat sa Laguna, si Dennis, 32 years old. Hello po, yung kapatid ko ay may live-in partner at may anak silang 1-year-old. Pero naghiwalay na sila dahil nag-cheat ang babae. Uy, Ngayon ay ayaw nang ipakita ng ina ang bata kahit gustong hiramin ng kapatid ko ang anak niya. ay, hiram. Nasa probinsya ang bata at hindi rin madaling puntahan. Ano po ang legal na hakbang para makita at makasama ng kapatid ko ang anak niya? Ilang taon na ngayon yung anak? 1-year-old. 1-year-old. O, tsaka Eh, hindi sila kasal eh. Oo. Live-in eh. So, actually ko pag live-in kasi, so ibig sabihin, they're not married, tapos yun yung anak nila ay illegitimate kasi hindi sila kasal. So, sadly, ang sole parental authority ay Ina. and custody ay sa ina, lalo ng 1-year-old, so below 7 pa yan, di ba? May tender years rule. Ang illegitimate father, walang right to custody kasi gusto niyang hiramin. Although, ngayon, pwede right to visitation if acknowledged, properly acknowledged. So, mukha namang kung yung kapatid mo ay properly acknowledged yung bata, he can actually, the only thing he can demand is the right to visit.
nakapirma ba ang kapatid mo sa birth certificate Oh, yun na ng nga. bata? Tanungin mo muna na kung ito ay legally acknowledged yung pinanganak ay pumirma pa sa likod. Sa likod usually yun, di ba? Oo. Yung sa tatay. Kung hindi, he can always do an affidavit of acknowledgement and just acknowledge the child as his own. And then, that's the time na he can demand only for visitation. Ang problema nasa probinsya. So, kailangan mag-effort ng kapatid po, puntahan niya dun sa Oo. probinsya. Kung mahal Oo. talaga niya ang anak niya. Oo. Or baka naman pwede sila magkabalikan, magpakasal na sila. Ay, pero nag-cheat, ayaw na niya. Ayaw na niya. Ah, baka gusto mong pa-DNA yung batang yan, ha? O, ba't hindi? Oo. Oo, di ba? Denise, oo. Kasi Kung nag-cheat siya, kung 1-year-old, check mo muna kung anak mo ba talaga. Hindi mo sa dahil sa ako'y cynical. Pero, Kaya lang- baka naman nagdadalamhati ang kapatid mo sa wala dahil hindi pala niya Yeah. anak. Oo. At saka, better to have all angles covered. ika Yes, nga. oo, kasi kung nag-cheat, oo. Para nakakasiguro ka. Oo, kasi advice ko kanina is assuming na siya talaga ang ama. Pero naaalala ko, ay nagkakahiwalay sila dahil nag-cheat. Pero 1-year-old ng bata, baka naman nahuli niya nag-cheat, pero matagal na palang nag-cheat at hindi sa'yo ang anak, ang batang yan. Pa-check mo na rin. So, paano kaya niya ma-check kung may DNA? Di ba? Or paano niya ma-check? Tanungin niya kaya muna yung yung kanyang ex kung anak ko pa talaga yan o hindi. Magsasabi ba ng totoo yung Kung nagkahiwalay na sila, di ba, sabihin na niya ang totoo. Kung hindi, kung kaya, there is such a thing as recognition of yung paternity, the determination of paternity. It's also a case. meron bang yung bang kapatid ni Dennis, meron siyang magagawang paraan na legally to get somebody to administer the DNA test? Usually kasi it has to be with the consent of the Mother. The mother kasi 1-year-old. So, Okay. you have to really request for a DNA. You have to petition it. It's a case. So, but ako for me, mas worth it siguro munang determine. Mm. Kasi alam mo, sa Unless mga, inaamin niyang anak niya, kamukha naman yan. Sa No mga- DNA required. sa mga teleserye, ang Oo. gagawin dyan Oo. ng tatay na ang gagawin niya dadalawin niya at makikipagkaibigan siya kunyari. Tapos kukuha ng buhok. Oo, tapos kukuha ng buhok. Pwede Kaya- naman, actually, kung kaya mo. Oo, kuha ng Tas, buhok. kasi hindi mo naman kailangan pang kung ma-determine mo DNA na, tahimik ka na lang. Walk Oo. away. Oo, Diba? No need for court cases. yes. Diba? Pero sana naman, ang sakit naman hindi pala niya anak. Ngayon, kung anak niya, ang pwede naman Baka naman kamukhang-kamukha niya, kaya sigurado siya. Or, kahit hindi official visitation, yung just to make sure that he is visible to the kid while growing Actually, up. sa panahon ngayon ng SOCMED, wala bang, di ba, parang hirap magtago eh. Yeah. Oo, so, malalaman mo rin kung nasaan sila, kung mamimiss mo, at kung sigurado kang anak mo, right to visitation. Pero kung medyo hindi mo kamukha, magtaka ka na. Diba? Well, So, actually, ako lumaki ko, akala ko ampun ako. bakit naman? Ang ganda ng nanay ko. Maganda ka naman ah. Ay, hindi. Naalala ko, sabi mo, ang iyong waistline nung unang panahon ay natu- 23. Sana all. Attorney Page, Oh. natuto na lang ako mag-makeup. Oh, hindi. Hindi. Talagang ang nanay ko, beauty queen nung araw yun sa Samar. Alam mo, I can relate. So- Mami ko rin beauty queen. Oo, kaya, tinan mo, pati si Attorney Danny ko, nanay din niya, Miss Bayambang. Mami ko, Miss Caloocan. So, alam mo, pagka ganun ang Wala ka sa nanay ko. Parang ganun Oo, kwentuhan. ganun talaga yung yung... Kaya nga ako nung pinanganak, only girl ako. Tapos sadly, hindi ako beauty queen material. At sabi niya, Feli, baka ampun niya. Ay, baka magkasalisi sa, check mo sa nursery. Tapos pa yung nahulaan ng aking ina na ang sabi, magiging Miss Universe raw yung anak niya. Kasi siya si Miss Caloocan, ako yung lumabas. Parang talagang pinagdududahan nila talaga na na kung anak ba talaga ako ng nanay ko. Tapos, ang nanay ko pa, ang ginawa ganito, ang pangalan kong buo, Elizabeth Rose. Rose? Oo. So, inis na inis ako doon sa Rose. Ganda naman ng Rose, Sabi ko sa nanay ko, Mama, bakit Elizabeth Rose? Sabi niya, kasi anak, nung pinanganak ka, mukha kang lalaki. Kaya nilagyan ko ng Rose. Sabi ko, Mama, kuha ko yon. Kung ang pangalan ko, Fernando, lagyan mo talaga ng Rose, para malaman nilang babae ako. Kung ang
Pangalan ko Jose. Jose. Lagyan mo, Ano, Rose? pero Elizabeth naman. Pero parang double dead. Gusto talaga niyan. Oo. Elizabeth na Nakuha Rose niyo, pa. oo, Oh. di ba? Di ba? Para sigurado. Anyway, Di ba? eto na tayo. Okay, munti ko pang nakapangalan. Oo nga, daldal kasi natin. Dito na muna, Liza. ano, Liza na. Aha. Liza, 45 years old ng Laguna. Good day po, attorney. Nakapagpatitulo na po ang lola ko ng lupa at hawak na namin ang TCT mula sa bangko. Okay. Nang magpa-private survey po kami, nalaman namin na iba ang lokasyon ng lupa sa Ha? titulo Actually, kumpara sa lupa na matagal na naming tinatayuan. okay. Hindi po ito yung binili namin. Ay, nagkamali sila. Ano po ba ang legal steps na pwedeng gawin para maayos ang issue na ito at maprotektahan ang karapatan namin Hindi, sa okay. lupa? Again, nagpatitulo sila. Can you scroll it down? Nagpatitulo sila. So, meron na silang title. Oo. Pero yung when they check, yung title pala that they have, yung bahay nila is in another place. Another location. Oh, yeah. Now, not within that title. Ang una mong tanungin is this: sino talaga yung may-ari nung lupa na kinatatayuan nyo? Kasi baka mamaya meron ng may-ari nun. Di ba? Kasi yun ang mas malaking problema. Kunyari, kung yung bahay nyo na kung saan kayo nakatira ay meron na ring may-aring iba at hindi lang nagkakamali rin sila na akala nila Kanila yon. oo, or sa iba. So first, to protect you, first is make sure you're not squatting. Make sure your house is not in built in the land of others. Now, if it is not built in the land of others, then determine sino yung Oo. paano yun kasi paano yun? Ay, yung pagkakamali ba doon sa first, and then first determine yung sa titulo ba ng lola ba niya? Lola, no? Lola. Where was the mistake? Baka naman there was a mistake in the original survey na dapat talaga na ilipat dito sa inyo, 'di ba? Kasi may mga muhon-muhon naman Yes. yan eh. So, I suggest if there is a discrepancy between one survey and another survey, have it resurveyed again. At this time, with the help of NAMRIA, kasi yun yung mga, at saka the Land Registration Authority, kasi sila yung mga talagang the definitive authority in determine yung mga mohon. Ngayon, Attorney Pidge, when you have a private survey conducted, do you get a geodetic engineer Yes, to a do geodetic engineer. Yun ang actually pinakatrabaho ng mga geodetic engineers is sila yung mga gumagawa ng mga survey plans na Yeah. sinasubmit yan. Usually, kunyari, pag magpapatitulo ka, you have a survey plan made and you submitted it to the Land Registration Authority and DENR. Kasi sila yung gagawa noong magdidirect na okay yan. Okay. And then they will then submit it to the Registry of Deeds. Sige pa doon yun ang tituluhan niya kasi tama yung meets and bounds niyan. So you double check first kung ano nangyari doon sa pagtitulo sa lola mo kasi medyo mahirap yung problema kung if your house is situated in the land of another. So if that is not the case, then there must have been a mistake somewhere in the survey. Double check, please. Okay. So, sana hindi naman, ang hirap naman kasing ilipat yung bahay. Kung hindi, kung wala mo kayong attachment dun sa bahay nyo, baka naman lumipat na lang kayo na talaga sa Tapos ibenta nyo na lang yung bahay nyo dun sa may-ari ng kung ano man yun. Nung lupa na kung saan talaga nakatitulo yun. I don't know kung paano masasolve yung problema nyo without more facts. But More facts and more expenses. I know, pero at least mas gusto na, okay na yung problema nila, may title. At least may title sila. So, meron silang kakayanan. Yes. So, kung ang suggestion ko, kung ayaw nyo yung kumali pala, why don't you just sell yung Yung lupa ninyo. yung lupa ng lola nyo and offer to buy yung kung ano man yung, kung if somebody else owns the land that your house is Sana, ang pinakamadali na lang nangyari dyan. Kung silang dalawa ang nag-switch. Actually, that's a good suggestion. Lalo na kung malamang magkapit-bahay yan. Yeah.
'di ba? Malamang magkapitbahay. So kasapin mo yung kapitbahay mo na baka naman pwedeng palit na lang tayo kung Lipat hindi bahay. lipat bahay. 'Di ba? Sige. Sana ma-solve niyo 'yan. Ito na naman tayo. Closing na Oo nga, I naman. know. Kung Daldal- kailan nandun na kami talaga sa mood para Oo, gawin natin 2 oras to. Mapagod tayo. I'm sure yung ating director ngayon si Miss Gigi kasi pag ako Oo nga, nagdi-direct nagkakaproblema na siya sa yung atin. dalawa ni Mariaw sige ng sige Ah. nagpapanik na ako. But anyway, as always, sa lahat po ng mga nag-text, nagpadala ng message sa aming Facebook page, huwag po kayong mag-alala at darating din ang panahon na matatanong namin ang inyong mga masasagot namin Ang ang inyong mga katanungan dito sa aming palatuntunan. Ako po si Bibet Ortesa, ang sawsawera ng bayan. At ako si Attorney PG, ang abogada de Campanilla. Sa susunod, sa susunod, sasagutin namin lahat. Try. Bye.